Hello ka-math learners! Welcome sa ating YouTube channel, Learn Math PH. Ang topic natin for this week's video ay i-share ko sa inyo ang 5 tips on how to have high score in math exam or at least have a passing score. Pero actually, yung principle dito ay kapit din sa ibang mga exam, sa ibang mga subjects. Kaya please watch until the end of this video para sa mga halagang tips how to ace your math exam or paano ka makapasa. Tip number 1. Preparation is a must. Paano ka makakapag-prepare? Before the examination, you should familiarize yourself with the exam. Bakit mahalaga na familiar ka sa exam? Kasi kung familiar ka sa exam, the more chances na makakakuha ka ng passing score. So paano mo gagawin yun? Paano ka mag-familiarize sa exam? Kung nagbibigay ang teacher mo ng mga pointers to review, please, guys, i-jot down nyo ito sa inyong notes para alam mo kung ano yung review mo. Pero kahit na hindi nakapagbigay ng pointers to review ang iyong math teacher, please mag-backread sa mga math lessons na na-discuss nyo na, mga quizzes na na-quiz nyo na. Kaya yun yung re-review mo, okay? So nagbigay man ng pointers to review ang math teacher nyo or hindi, okay lang. Mag-backread na lang tayo sa mga math lessons na tapos na at quizzes. So tapos na tayo sa tip number 1. Pero para magawa natin yung number 1 na makapag-prepare, mahalaga na gagawin natin yung tip number 2. Ano yung tip number 2? Set a schedule and stick to it. Schedule of what? Set a schedule on when will you review your notes in math. At ito nga pala, mas maganda the earlier the better. Kasi kung napakarami mong review in one sitting, baka ma-overwhelm ka sa dami at sumuko ka na. Pero the earlier, konti pa lang yung review mo, medyo magaan. So guys, bakit mahalaga na mag-set ng schedule? Kasi busy tayo araw-araw. At kung minsan, ang time na sana para sa pagre-review sa math subject para sa exam ay nauubos, napupunta sa mga di gaano mahalagang bagay tulad ng paggamit ng gadget, social networking, panood ng TV, and so on. So, kailan ka pwede mag-review? Nakadepende yan sa iyo, guys. Pero ang tip ko, madaling araw o medyo gabi. Bakit? Kasi tahimik. Pero mas gusto ko madaling araw. Bakit? Kasi bukod sa tahimik, fresh pa yung utak. And kapag fresh yung utak, kapag bagong gising, nakapagpahinga, yung lahat ng information parang pumapasok lahat sa utak. Yan, ang ganda. Maganda kapag madaling araw. Ngayon, meron ka ng schedule. Mahalaga yun. Pero mahalaga din na sundin mo ito. Bakit? Kasi kaya ka nga gumawa ng schedule para sundin ito. Yan. Walang silbi yung schedule kung hindi naman susundin. Okay, dito tayo sa tip number 3. Practice, practice, practice. Meron tayong kasabihan, practice makes perfect. Pero kahit na hindi mo naman ditira na ma-perfect yung exam nyo sa math, okay lang kasi ginawa mo naman yung best mo na nakapag-review ka ng mabuti. So, bakit kailangan ng practice? Kasi the more na nagpa-practice ka, the more na malalaman mo kung ano ba yung gagawin sa actual exam. Kaya maganda sa pagpa-practice mo, maghanap ka ng maaasahang review buddy. Sino yung review buddy? Pwedeng classmate, family members, or friends. Halimbawa guys, para sa mga math terms and definitions, gagawa ka sa isang column ng mga term at sa kabilang column yung definition. Ipapabasa mo yung mga definition dun sa review buddy mo, tapos huhulaan mo yung math term na yun. Without looking of course on your notes. So yun yung mga math terms and definition. Kumusta naman sa problem solving? So sa math problem solving, mag-practice kayong mag-solve. Kasi yung math hindi lang basta tinitingnan. Ito yung formula, ito yung given. Ikaw mismo mag-solve para maintindihan mo. Ganun yung math. So, halimbawa guys, addition and subtraction of fractions. Pwede kang gumawa ng ibang examples or magpagawa ka ng ibang questions sa teacher or sa classmate mo ng sample problems na pwede mo mapapracticean. Alam ko na kaya mong mag-solve. Bakit? Kasi kung alam mo ang formula, alam mo ang given, what is asked, alam mo kung paano ka naka-arrive sa final answer, kayang-kaya mo guys. Kasi substitution lang eh. Kasi sa kadalasan, 3 yung given, 1 yung hinahanap. Paano lang din, lagi. Tapos alam mo yung formula, alam mo yung given, alam mo yung what is asked. Substitution lang. Okay, so practice makes perfect. Practice, practice, practice. Yun yung number 3. Ito naman yung number 4. Ito yung tip a day before your exam. Matulog ng sapat. At least 8 hours tulog. Bakit mahalaga ang tulog? Because sleep is the food for the brain. At ang basic na kailangan natin sa math exam ay yung ating utak, yung ating brain. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Kasi kung puyat ka, hirap ka makapag-concentrate sa exam. Hirap ka makapag-focus. Kaya
baka mag-degrade yung score o yung hindi ka makapasa. Gusto mo pang mag-review, matulog ng maaga at magising ng maaga. At least nakatulog ka na. So yun guys, huwag niyong pababayaan yung sarili niyo na papasok kayo ng puyat. Okay? Alagaan niyo rin yung sarili niyo. Matulog ng sapat. Okay, so ngayon handa ka na. Papasok ka na sa school at alam mo na nakapag-review ka at ginawa mo ang best mo para mag-prepare. Kaya dito na tayo sa day of exam. Tip number 5 is time management. Bakit mahalaga yung time management during examination? Kasi may mga items na madadali at may mga items naman na medyo mahirap. Kaya saan ka mag-focus? Mag-focus ka sa medyo madadali na items sa exam. Bakit? Kasi kung mag-focus ka sa mahirap, naku po, mauubos yung oras mo. Diba sa exam meron ng time limit, usually 1 hour, or depende sa instructor or sa teacher mo. So mag-focus ka lang sa madadaling items. Bakit? Kasi pwede mo namang balikan yung may hirap na items after mong masagutan yung madadali. At least marami ka na nasagutan. Kasi kung limbawa dito sa number 1, dun ka agad nag-focus, mahirap. Isa sumunod na mga problems madadali lang. So nasayang yung oras mo dun sa pag-solve sa isang number kaysa sa na-solve mo na yung iba pang mga madadali. Pwede mo namang balikan yung mahihirap. Okay? Tapos ito guys, paano kung maaga kang natapos? Tapos hindi pa kayo time's up sa exam. Ang tip ko sa inyo, consume nyo lahat ng allotted time sa exam. Saan nyo gagamitin? Tapos na kayo. I-review nyo guys. I-review nyo. Kaya ang ginagawa ko noon, nilalapis ko muna. So time management lang guys. Mag-focus kayo sa madali, balikan nyo na lang yung mahirap. At kung maaga kang natapos, may time ka pa para mag-review. Sulitin mo yung time sa exam. Okay, ka-math learners, yun lang ang ilan sa mga math tips kung paano mo mapapa-improve or mapa-perfect pa nga ang iyong math exam. Siya nga pala, huwag mo rin kalilimutang mag-pray. Pero syempre, kagaya ng na-discuss natin, kikilos din tayo, magre-review din tayo. Okay, so maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung nakatulong sa iyo, please like, share to your friends and classmates. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, Learn Math Beach, please subscribe because in our channel, you will find and learn a simple and clear explanation to math lessons and ideas, and mga tips on how to improve your problem-solving skills. Kaya laging tandaan ang ating outro message, every problem, there is and there's always has a solution. So love lots, keep smiling and keep learning. Bye!